Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinangkot sa pagtanggap ng kickback ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, Congressman Zaldico at tatlong iba pa. Kabilang din sina Estrada, Villanueva at Co sa 6 na inirekomenda ng NBI na makasuhan at na-freeze na ang bank account ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Kabilang sa revelasyon ngayon sa Senado ang pagde-deliver umano ng 20 maleta kay Co na may tigli 50 milyong piso bawat isa. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil Vicky, kumanta na nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ito yung opisyal na nakikipag-usap mismo dun sa mga politiko raw na tumatanggap ng kickback dito sa flood control projects. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects ng mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Ayon sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, nakinabang naman umano sa pondo noong 2024, ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ikaw na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent, doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla.
Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon, wala raw siyang kinalaman dito. 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dati na rin itinanggi ni Estrada ang aligasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa... Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Third Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Ko, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Vicky, sa Huwebes ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, mga 1 o 2 hearing na lang daw ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzales. Pinasinungalingan ni Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang pagdawit sa kanila ni dating District Engineer Henry Alcantara na nakatanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Sa sesyon ng Senado kaninang hapon, sumagot ang 2 mambabatas. Ang detalye niyan, abangan po maya-maya lamang.
Samantala, tinawag na di makatotohanan at walang basehan ni Congressman Zaldico ang mga aligasyon laban sa kanya. Sasagutin daw niya ang mga aligasyong ito sa tamang pamamaraan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Kaugnay naman kay dating Senador Bong Revilla na itinanggi na rin ang paratang, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, sinisilipan nila ang kanyang papel kaya hindi pa siya kasama sa inirekomendang kasuhan sa ngayon.